Nagbayad ako ng inutang ko para mapunuan ko ang kanilang kakulangan. Na samantalang sila ang mayaman, ako ang mahirap. Kaya nga, anak ka ng Diyos, sila anak ng nanay. Nila. Hindi ko malaman kung anong klaseng paliwanag ang gagawin nyo sa akin sa kabila ng lahat na nagpapaliwanag ako na okay lang naman yung pagtitiis, wala namang problema yon. Hindi kasi tayo Kaya pwede kung tiisin. maging one-sided mga kaibigan. Kailangan kasi natin tingnan yung magkabila. Ngayon, ito napag-usapan natin, para Pastor. maging balance tayo. Napag-usapan natin to, Pastor, kasi people of the Philippines should learn Yes, that's right. na how to give forgiveness, Amen. how to give pasensya, Saka, how to give pagtitiis. exact the right words kasi ang 7 kinds of authority from God, kailangan talagang masunod mo ito na perfect. Hindi yung ibig sabihin 95 lang, 99.9. Hindi ganun. Ayaw ng Diyos na hindi perfect. Gusto niya perfect. Kaya pag civil obligasyon, dapat pag-aralan natin mabuti kung ano ba yung civil obligasyon. Kung nag-alinlangan kayo sa pamamahayag ng aking kaibigan na si Sir Edgardo Gasis, ay magtanong pa kayo sa mga abogado diyang kaibigan yung ano ba yung si Ay, attorney? hindi. Sasabihin talaga pag sabi na yung aking nakakaabala yung aking bubong dahil walang alulod, ay lagyan mo ng alulod yan. Kasi nga nakakaabala ka. Yung aking puso negro nagtatagas ng tubig, hindi ako ang nagpagawa. Sasabihin ng attorney, ipagawa mo yun. Ngayon, iba po ang nagpagawa, ay magbayad ka. That's right. Kasi civil obligation niya eh. Ganon. Ngayon, hindi naman pinagawa. Kailangan magmaterial, hindi mo puro spiritual lang. Kasi sa Diyos kasi, spiritual yun eh. Naku, iwan ko ba? Di ba? Pero ang sabi nga, ipasa Diyos mo lang, magtiis ka na lang. Ang paggamit kasi ng sa ipasa Diyos, tinitingnan mo rin kung anong kakayanan ng tao. Katulad ng mga naisabi ko at naisabi mo, meron Alam pa mo, naman pala silang Magbigay kakayanan. ako ng illustration. Magbigay ako ng illustration. Oh, Yung anak niya ay nasagasaan. Magdidimanda ba o siya hindi? magdemanda siyempre. Bakit? Ipasa Diyos, ano na lang. Hindi naman pwede yung ipasa Diyos mo lang lahat ng Nabondol. Tapos nagbondol, hindi pa namatay, dead on arrival, nasa hospital, siyempre gagastos na hospital. Oh, So may babayaran. oh, Ngayon namatay. oh. Kasi nga nabundol, nabagok yung utak. Ang tanong, magdidemanda, you put yourself of the shoes of born again or whatsoever, Christian whatsoever, sama na yun. Are you going to sue? Ireklamo mo ba yung nakabundol o hindi? Dahil ipasa Diyos na lang. Ireklamo kasi ganito yun eh. I-connect natin muna yung the parable of the talents. Yung tatlong tao yun, ang karakter. Kasi tatlo rin naman tao sa buong mundo. Yung isa nga lang ang talento, binaon pa. Yung dalawa, tumubo rin ang dalawa. Yung 5, tumubo rin ang 5. Pagdating ng Panginoon, nagagalit siya dito sa isa lang nga, binabaon pa. Pwede ba yung salita ng Diyos ay pwede mong sabihin na hanggang dyan ka lang? Hindi pwede mong bakuran ang salita ng Diyos. Kung ano ang pwede mong i-expose pa yan, paliwanag, para sa mga taong nais na maliwanagan ng kanilang kaisipan pa. Pero kung sarado sila, parang nilalagyan nila ng bakod yung salita ng Diyos. Hanggang dyan ka lang. Gusto nilang mangyari sa kanilang kaisipan, ang gusto niya lang mangyari. Kulirik sila. Ang tawag ng kulirik, sobrang hilunggo. Kulirik. Kung anong gusto nila, yun ang gusto nila. Kaya nga sabi niya, alam ko ang iyong pagkatao at alam ko mabagsik ka, kaya ibinaon ko sa lupa ang ibinigay mong talento sa akin, yung parang dime. Oh,
Di ba natutuwa ba ang Diyos noon? Sabi na, Nagalit nga. oh, yun. Yun ang dapat nilang maisip yun. Na hindi pwedeng bakuran ng salita ng Diyos. Alam mo bakit malakas ang boses? Kung wala tayong microphone, mahina eh, di ba? Kaya nga ako naglakas din kasi kailangan ma-emphasize nilang mabuti sa kanilang kaisipan kasi paulit-ulit natin sinasabi to, hanggang ngayon di pa nila maintindihan. Eh kung mamamatay na sila, mamamatay naman talaga ang tao, abutin na sila ng kamatayan, madadala ba nila yung kanilang meron sila ngayon? Ito ba yung kwento ko, Pastor? Nung dinala ko sa barangay, dito nang hingi ng tawad. Oh, Pakinggan mo ha, oh. huwag kang maging bias. Sige. Nag-usap dito, 3 elder, luluhod, hingi ng tawad, hingi ng sorry. Siyempre, ongoing pa yung aming demanda sa barangay. Pagdating doon sa barangay, yung matanda gusto na makipagbati sa akin. Usually, hindi naman kami nagsisigawan, nagbabatian. Ngayon, hinatak nung bata at ang sabi, imbis na lalapit, nag-usap pala kayo, ayusin nyo na lang ang magkasundo. Hindi. Lumabas ka na! Huwag ka na magpag-usap dyan! Anak ng nanay nila. Sinatak yung matanda, huwag ka na, huwag ka na makipag-usap dyan. Oh, yung ba yung humingi ng tawad? Ayun. Yung ba yung klaseng taong humingi ng tawad? Ayun. Kaya hindi ko sila pinatawad dahil hindi Tapos ang pag-uusap. hindi tapos ang pag-uusap at saka wala sa loob, kunwari lang, superficial lang. Yeah. Kasi kung totoo yun, nung lumapit siya sa matanda at sinabi niya, o sige, mag-usapan na lang natin yan, huwag na tayong mag-away-away, gano'n na lang. Hindi eh, hinatak niya yung matanda at huwag ka na magpag-usap dyan. Mga kaibigan, pasensya na kayo kung iniisip nyo galit kami sa inyo, pero hindi. Nagpaliwanag lang po kami dahil malaking pananagutan natin sa Diyos kung ano ang ginagawa natin dito sa lupa pagdating ng araw. Hindi yung pag nandun ka na sa hadis ng pagdurusa, kung may nanalangin sa iyo na 1,000 tao, mapupunta ka pa sa sakali, sa paraiso, hindi na mangyari yun. Kapag tayo'y namatay na, talagang automatic kung saan tayo itinakda ng Diyos, doon talaga tayo. Kaya habang buhay pa tayo ngayon, isipin na nating mabuti kung tama ba yung ginagawa natin o hindi. Kasi 3 lang tao sa buong mundo. Ang masama, patuloy sa kanilang kasamaan. Ang mabuti, patuloy sa kanilang kabutihan. Ang mga banal ay patuloy sa kanilang kabanalan. Saan ka ba doon sa 3 na yon? Kung dito ka sa kasamaan, bahala ng, yan ang tinatawag na bahala ng Diyos doon. Okay, Pastor. Oh. Commercial muna tayo. Sige, atok binggit. Atok Benguet Coffee. Yan! Yan. Punta Sino mo na may-ari? tayo yan. Si Marlene Baay. Laya. Laya Baay. Yan. Yan. Maganda ito para sa iyong kalusugan sa pagtibok ng iyong puso. Excuse me brother, pwede pa bang magkape ngayon? Anong oras na? Mainit nga ang panahon, kape-kape ka pa eh. Oo nga, dapat pala halo-halo, no? Kaya lang, mahal. Hindi, okay lang yun. Oh. Ngayon, ulitin ko ulit, Pastor. Noong panahon na nandito yung 3 elder, Hmm. ay humingi ng tawad Oo. at dahil sa ongoing yung demanda ko sa barangay at doon sa barangay, nung sinabihan na ipagawa, hindi pinagawa. At noong kakausapin na ako ng matanda, hinatak noong bata-bata na yun ang nagsugod sa akin at ang sabi, wag daw akong kakausapin at hinatak palabas, sumunod naman yung matanda. Meron Ang ba? tanong ko sa iyo, karapat dapat bang patawarin o hindi? Sa palagay ko, kahit sa akin yung ginawa, parang hindi ko mapatawad din. Dahil hindi O ipasa Diyos na lang. Lagi na lang ipasa Diyos. Ipasa Diyos. Yung paggamit kasi natin ng tamang terminology, tatama talaga. Pero kung mali naman ang paggamit natin doon, mali din. Kaya gamitin natin ang mga terminologies
na meron tayong alam sa tamang kalalapatan kasi parang ano yan eh. Yung bang paghatak niya sa matanda palabas mula sa opisina, yung ba yung may galit? Wala. May galit yun. May galit pa rin, ano? Oo. So hindi Bastos yun. hindi lang galit. hindi valid yung paghingi niya ng tawad dito sa akin. Hindi pa kasi hindi pa nga tapos yung pag-uusap, pinatak na. Bastos yung naghahatak eh. Bakit naman hindi pa, at barangay na mismo nagsabi na dapat ipagawa. Nagsabi na sila, oo. Hindi tapos na dapat yun. Hindi sila nagsabi ng oo, nagtitinginan lang. Nagtitingin Oo, na lang. naduling-duling ng mata eh. Naku, ano ba yan? Bakit na pinayagan din ng lupo na hatakin na hindi pa tapos ang pag-uusap? Hindi, nasa loob pa kami ng opisina. Cubicle kasi yun eh. Sa loob yun. Nasa labas kami na parang receiving area. Pero hindi pa nagsimula, gano'n? Di tapos na. Tapos na. Tapos na, yung nga ang bilin ng barangay na ipagawa. Ano ba? Yun naman pala eh. Pero hindi nga nila Pero pinagawa. dapat may kasulatan yun. Wala bang black and white? Meron! Meron naman pala Meron! Nandyan sa barangay ipagawa. Yun naman pala eh. Siyempre, nakasulat din talaga yun doon. Hindi pwedeng wala. Inutusan sila na ipagawa, nagtinginan lang, nagkaduling-duling na nga eh. Ang ibig sabihin, subject for rebellion. Hindi talaga sila sumusunod sa malaki ng kaso nila. Lumaki na lumaki. May kaso sila laban sa iyo, may kaso pala sila sa barangay. Dahil sila Wala na, tapos na yun sa barangay, wala na, palitan na yung administration eh. Hindi naman bit-bit nung dating barangay captain yung batas na nandoon. Nandun pa rin yun, nasa file. Kaya hindi ibig sabihin tapos na. Basta ako, tiisin ko na lang. Ikaw yun. Kasi Ako, tiisin ko na lang. Okay na, ipasa Diyos na lang. pitbull pakakaigan. Pero sila, mapalagay Tiisin ko kaya na yun. lang. Maliit na bagay lang yon. Maliit lang yung hindi ako pinapadaan sa tamang daan, yung dyan, yung simentado dyan, hindi ako pinapadaan, okay lang yon. Kaya kong tiisin. Saan ka nadadaan? Dito sa bako-bako-bako. Bababang ganon? Oo. Bakit? Anong karapatan nila sa kalsada huwag ka padaan? Hindi ko alam bakit nila isa nasara yung pintuan. Tapos nung sinara, nang may daan na ako, hindi na nila sinara. Yung pala, ako ayaw lang ako padadaanin. Ayun. Parang naghanap lang ng Gulo. yan. Di ba? Magandang ato mga kapatid sa panampalataya, maging born again, Amen. maging Baptist, maging Catholic, Oo. maging MCGI. Ang aming Sana nasiyahan kayo sa aming mga paliwanag. yung amin ay pagbibigay ng informasyon Opo. kung paano gawin ang pagpapatawad. Nasa iyo ang desisyon kung ipasa Diyos, patawarin, yung mga ganong bagay. Yan. Or merong civil obligation. Opo. Nagbibigay na po kami ng halimbawa meron kang anak na nabundol at buhay pa naman at dinala sa ospital. Ewan ko kung kaya mong gastusan ng pagpapahospital kung hindi ka hihingi ng tulong sa taong nakabundol. At noong namatay, dahil hindi nakayanan, namatay, ewan ko kung hindi ka hihingi ng tulong pagpalibing. Yan. Or, madali lang kasi sabihin na ipasa Diyos. Ano kaya kung sa'yo mangyari? Ayan. Sige nga. Ano kaya kung sa'yo nangyari? Kaya mo bang sabihin na ipasa Diyos? Ha? Tinuruan natin sila kapatid. Sir, tinuruan natin sila ng tamang gawin. Kaya Kaya nagbibigay kami ng impormasyon Wala na na. malaman ninyo kung paano dapat gagawin. Kasi may sinasabing civil obligation, pagpapatawad, ipasa Diyos. Mamili ka na lang kung saan doon. Hindi yung mabilis kang magsalita, ipasa Diyos mo na lang. Ano kaya kung sa'yo ang nangyayari? yan. Sige nga. At nagbigay ako siya ng illustration. Example lang. Tayo kasi ay bago Nagbigay na siya, binato, butas ang yero. Oo. Sabi ko, butas ba butas talaga. kalabugan lang naman? O si granting na nabutas. Butas talaga. Ako naman, Pumasok kung bato.
nagbigay na ako ng kwento, nasa iyo ang decision. So this is a big chance for you to think, for you to judge. Nasa iyo yan. Ngayon, ito naman ay sariling opinion, Mm. di ba? Tama. Hindi ko itinuro sa iyo na ano mang kaya nga ikaw ang magdedesisyon sa buhay mo kung ano ang gusto. Kasi ako, kaya kong tiisin lahat. Mm. Yung hindi nagbabayad, kaya ko tiisin lahat. Kasi buhay pa naman ako. Paano kung yung anak mo namatay? Ay, Kaya mo bang tiisin yon Yeah. na nabundol? O kung hindi man nabundol, nasaksak? Yeah. Or nadisgrasya sa isang kumpanya na nahulog, construction? Na, hihingi ka ba ng tulong sa may-ari ng company o kaya mong sabihin ipasa Diyos? Sige nga, sabihin mo nga. Mahirap yun. Mahirap yung ganyang salita na ginamit mo siyang tinutwist mo pagdating sa dulo. Hindi ka kung nagsimula ka man sa introduction, may mga points, and then sa conclusion, sa application, dapat tapos yun kompleto para plain. Di ba? Okay ba yung knowledge and understanding ko? Oo naman. Nadagdagan nga yung knowledge ko tungkol doon. Kasi wala talaga akong alam tungkol dyan sa civil obligation. Ngayon lang na napaulit-ulit din ako na nakarinig. At kinukumpare ko rin sa Word of God. Hindi nga pwede talagang ibaon mo lang. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ibaon mo lang. Yung talento ibaon, Oo. yung hindi kumikita. Oo, ayaw ng Diyos na hindi kumikita. Gusto ng Diyos, kikita tayo pareho. Natutuwa siya doon sa dalawang talento na tumutubo rin ng dalawa. Gusto ng Diyos, sa madaling salita, That is a kikita parable. tayo ng 100%. Ayaw ng Diyos, malulugi tayo. Tama po ba mga kaibigan? Kaya makinig ka at mag-aral at ipamuhay mo ang salita ng Diyos. 100% ang laging meron kang benepisyo. May laging benepisyo. Tama, tama. Dahil sa... Kung hindi man pera yan, paring malusog ka, wala kang sakit. Kung marami ka man pera, anuhin mo naman kung may sakit ka. Oh, di ba? Okay. Mahirap din yon. Di ba si Henry C. bago namatay, sabi ng kanyang pamangkin na nag-alaga sa kanya, tulo-tulo ang laway, hindi na makakain ng mga masarap na pagkain kasi marami ng bawal. O yan yun. Hintayin pa ba nating mangyari yun? Kahit marami tayong pera, hindi na tayo makakain ng... Okay, ganito. Ganito na lang, Pastor. Ang itanong mo sa akin, kumusta ka naman na ngayon? Kung sakaling magpatawad ka, maging sa civil obligation at sa pangdudusa at pang-aapi sa'yo, kumusta ka naman? Ayun nga, kumusta ka naman? Magiging maluwag ba sa iyong Kalooban? kalooban? Oo nga, maluwag ba sa iyong kalooban? Umpisahan ko. Oh, sige. Lahat. Erase. Iris na. Erase. Sige. Ang tanong nga sa'yo, sa iyong halimbawa, sa iyong illustration, na hindi ka pwedeng pumunta sa altar kapag may kagalit. Ayun na nga. Kasi ang salita ng Diyos kasi, isa lang po yan, ang ibig sabihin. Kung anong mali, Hindi. mali. Kung anong tama, tama. Hindi. Okay na sa akin. Ang kaso nga, sa kanya, hindi nga okay. Bahala na. Gamit na naman tayo ulit. Bahala na Diyos. Hindi nga okay. Kasi ako okay na. Yung pangpapahirap niya sa akin na hindi ako pinapadaan sa tamang gate, sa tamang daanan, at binigyan ako ng bako-bakong daan na may putik na mabaho na nagbigay ng aking karamdaman dahil sa may infeksyon. At sinugod ako, pinagsalitaan na pinagbintangan na ng angkin ng lupa. Lahat kaya kong tiisin. Yung utos ng barangay na ipagawa, hindi nila pinagawa. Kaya kong tiisin. Totoo naman ang Pero, hindi nakalamang sila.
Nakalamang sila. Nakalamang sila.